mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty! Beauty is in you, o Jimbo! Anyway mga buweks, bago tayo magsimula, tignan nyo to. Napadaan ako dito, no? Kasi ganito ako, halimbawa nagda-drive ako, tapos may nadaanan ako. Ganito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Yung mga mayayaman dito, tinatapon lang nila yung mga useful na mga kagamitan. Ayan, di ba? Nakakaloka. Ito pwede ba to? Pwede, di ba? Upuan. Di ba? Pulot-pulot lang tayo mga buwek. Sayang naman di ba? Pwede yung lutuan na yan. Wait lang, balik na rin natin yung camera para makita nyo. Jim, ba kanina merong dito, merong mga tao kanina. Kumukuha na sila ng mga, mga mapapakinabangan nila, ganyan, no? Ayan, merong computer chair, may washing machine pa, ito? DVD, hindi na ginagamit yun, di ba? Ay, may mga electronics, di ba? Ano ito? Parang di battery yata ito mga Bex. Flashlight. Diba? Panalo. Pang vlog, charot. Diba? Ayan ang dami pang pwedeng mapakinabangan mga breaks. Alam nyo yun? Diba? Talang hindi ko naman kailangan ito mga breaks. Aray, ito lang anong sakit. Hindi ko naman kailangan ito mga ito. So, ayan, meron pang computer dyan. May nakuha na ako. May nailagay na ako kanina sa aking sasakyan. Diba? Gusto niyo panluto? Tsaka tayo kanyan. Ano ito? May mga ganyan-ganyan. Diba? Ayan may cabinet pang pang computer, diba? Panalo. Pero may nakuha na ako mga bricks. Kanina ang dami dito Ito iniisip ko kung kukunin ko. Upuan din to Maganda rin to For actually very handy to. Kunin ko na nga lang to. Sayang din naman, di ba? So, ayun, di ba nakakaloka? Ito pwede rin itong kaya lang na siya. Parang, kumbaga na siya, luma na, faded na. Pwede rin siguro to sa sampayan din ng ng mga basa-basahan, ganyan, no? Pero okay lang, marami na kaming sampayan. Papakita ko sa inyo, actually, meron na ako mga nakuha. Papakita ko sa inyo. Diba? Nilagay ko na dyan kanina. Kabibili ko lang ng sampayan namin. Pero nakakita ko nito. Mukhang maganda. Dun galing yan sa basurahan. Tapos ito din. Tapos table, mga buweks. Ayan, ang ganda ng table. Maganda yan, diba? Okay na okay pa dyan na kayo ngayon. Diba? Panalo. So yan ang sinasabi ko sa inyo mga buweks, no? Pag nagde-drive lang kayo, ganyan, tapos pag araw ng tapunan ng mga basura, ganyan, talaga sila, tinatapon na nila yung mga hindi nila kailangan, lalo na yung mga mayayaman, ayan yung mga mayayaman dyan, malalaking bahay, mga buweks. So dito yan sa Box Hill, ayan, dito ako nakatira sa area na ito, kaya lang kami nasa condominium, wala kami sa mga bahay-bahay pa, ganyan, no? Hindi kami nakatira sa bahay, condominium. So ngayon, yung mga bahay na yun, nagtatapon lang sila ng mga TV, mga ganyan, kung mga hindi na nila kailangan mga buweks. Hindi katulad sa atin sa Philippines na pag hindi mo na kailangan, pwede mong ibigay sa mga kamag-anak mo or may mga manghihingi, mga ganyan. Dito tinatapon lang nila kahit na pa yung mahaling TV pa yan. Pag bibili na sila ng bago, talaga tinatapon nila kahit mga appliances kung ano-ano. Kami naman, syempre yung mga Asians, lalo yung mga ibang Pinoy, no? Talagang pag mapapakinabangan, kinukuha talaga namin kaysa bumili ka pa, di ba? Kung useful naman, mga buweks, di ba? Archie ka pa ba? Di ba? Wag na. Di ba? Ganun lang yun, di ba? Hindi tayo mayaman, di ba? Kung mapapakinabangan, pakinabangan. Kahit na nilawayan na ng iba. Di ba? Charito. Sabi ko sa inyo yung dining table namin sa bahay, napulot ko lang din yung sa basurahan sa condo unit namin, no? Dun sa condo namin. So talagang winner na winner ang mga
basura dito mga buweks, di ba? Talagang mapapakinabangan mo sila. At saka yung mga puti mga buweks, yung mga OC, ginagawa din nila yan. Oo, kanina nga ang daming puti dyan eh. Siyempre hindi ko kunuhanan ng video, bawal yon. O di ba, ayan o, ang yayaman nila. O di ba, tapos sinatapon lang nila yung mga gamit nila. Di ba, ayan, share ko lang sa inyo para meron tayong resibo sa mga pinagkukwento ko sa inyo dati sa live natin. Di ba, mahirap naman kasi kung wala ang resibo, di ba? Tapos yung makukuha mo mga subscribers, mga robot. Charot, di ba? Mga binili. Ang tsaka naman nun, di ba? Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, pasensya na no? Kagabi hindi tayo nakapag-live mga buweks. Na naman, nakakaloka ito. Kasi I was so busy mga buweks. Pagpasensyahan nyo na ako Kasi kagabi nanood ako ng Miss Fitness. Ayan, worldwide, tama ba? Miss Fitness Supermodel pala, hindi pala worldwide, no? Ayan, Supermodel World. Nakakaloka naman ang title na ito, di ba? But anyway, ayun, nababad ako. Hindi ko na malaya ng oras. Ayan, no? Hindi ko alam na kagabi na pala yung yung finals. Akala ko tonight. Akala ko nga asabay yan ng Binibining Pilipinas. So, kagabi pala yan. Sinabihan lang ako ng ating designer, no? Graphic designer. Ayan, shoutout kay Beatrice Designs o Jimbo. But anyway, ito katatapos ko lang sa work. Hanggang lang naman ako, 4 hours lang naman ako everyday doon sa kabila, no? 7 to 11, ayan. So, bali, uwi ako, magpapahinga ako, and then pasok ulit ako sa kabila naman. O, diba? Lagari tayo mga buweks, alam nyo na, diba? But anyway, mga buweks, kamusta naman kayong lahat dyan? Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please, like this video, diba? Galaw-galaw para hindi may stroke, diba? Para hindi rin mapaimburnal, diba? But anyway, mga buweks, ito na, nakakaloka ito. So kagabi nga, naganap na yung coronation night ng Miss Fitness Supermodel World 2025. Ayan ang kanilang ikatlong edition, no? Hindi ko alam itong pageant na ito, kundi lang dahil kay Princess Julian Opiaza, na kapatid nga ni CJ Opiaza, no? Ay hindi ko pa nonoorin ni Chel, di ba? But anyway, nakakatuwa naman kasi nung umpisa pa lang, ang ganda na ng laban ni ni Princess diyan sa competition na yan. Talaga namang hindi ko alam kung appointed siya mga boys. Feeling ko appointed siya. Tapos tinrain nga siya ng kanyang ate, no, na si CJ Opiaza. Nakakatuwa naman, no. Parang nakakita na naman tayo ng another CJ sa mundo ng pageantry ngayong taon. Talagang para silang pinagbiyak na bunga. And of course, hindi lang yan Miss, meron ding Mr. So Mr. and Miss, gano'n, no? Fitness Supermodel World, ayan, no? So lumaban din ang ating kandidato na si Mr. Denver, ayan, Denver Argana, kung di ako nagkakamali, no? Denver Argana, na talaga naman, grabe mga buweks, no? Etong ganito yung mga tipong gusto kong mga lalaki, mga buweks. Hindi ganun kagwapo, pero ang lakas ng sex appeal, mga buweks. Ganyan yung mga bet ko, no? Tapos ang ganda ng katawan, ang ganda ng proportion, no? Ang ganda ng dibdib, ang ganda ng muscles, ang ganda ng abs, di ba? Talaga nakakaloka, ang ganda ng proportion ng katawan niya. Ganyan yung mga gusto kong mga buweks. Mga guys, hindi ganun kagagwapo. Hindi ibig sabihin, may looks siya, no? Meron siyang X factor. May itsura siya, pero hindi siya yung sinasabi nating sobrang gwapo. Kumbaga, malakas yung charisma niya, malakas yung sex appeal niya. Ganon, yan mga gusto ko. Di ba, ayoko yung sobrang gwapo na nakakasawa, nakakaumay na, di ba? Pero anyway mga boys, ito nga, no? So since kagabi na nga yung yung coronation, no? Parang syempre, parang ramdam natin na magta-title itong si si Princess, kasi nga talagang talagang hype na hype sa Vichin, no? Ayan, no? Pati yung ating kandidato na si
Jillian, o di ba? Jillian tuloy, nakakaloka naman. Si ano, si Denver pala, ayan. So ngayon, but anyway, yung placement naman ni Denver, okay naman, yung second runner-up. Ano ba? Okay na yan, my gosh, di ba? Ano na yan, winner na yan, win-win situation na yan, di ba? Malaking karangalan na yan. Dito na, at saka ang ganda ng ano niya, performances niya kahapon, no? Ibig sabihin kagabi. Ito namang si Princess, ang ganda rin naman ng performance niya, di ba? Para siyang para siyang nasa Miss Universe, di ba? Yung kanyang pasarela, yung kanyang lakad, yung kanyang kudaan, talaga namang bumubula ang bungangan nito mga kandidate natin dito sa kagabi, no? Si Denver at saka si Princess Jillian Opiaza. Kaya nga lang, ganun talaga mga buweks, no? Nanalo pa nga ng ang Vichin, no? Sa Vichin ito ginanap itong pageant na ito Nanalo pa ng best voice. Diyos ko Lord, saang banda, di ba? Pag Vichin talaga ang kompetisyon, ang may-ari ng organization, alam nyo na ang nangyayari sa mundo ng pageantry. Talaga naman nagkakaroon ng makos to the highest level itong mga ito. Di ba nakakaloka naman ang nanalo sa best face daw. Ano yung best face ba o best face? Best F face, charot, di ba? Nakakaloka, hindi ko talaga kinaya mga buweks yung nanalo. Face card kung face card pala yung hayop, di ba? Nakakaloka ito, di ba? But anyway, congratulations sa ating mga hari at reyna, no? Si Denver Argana nag-uwi ng second runner-up placement, and of course nag-last two standing nga si Philippines at saka si Canada. Atong si Philippines ay first runner-up, si Princess Jillian Opiaza na kapatid ni CJ Opiaza, at of course ang title holder niya or ng kagabi, no, ay si Canada. Nakakaloka naman itong si Canada. Ito may timer yung kanilang question and answer round. Tapos nakakaloka, biglang etong si Canada, wala nang tigil sa kukuda. Hinayaan na lang siya magsalita. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi ni Canada noon. Tapos nanalo pa. Nakakaloka, di ba? So pwede pala yung kahit pala sumobra na sa oras, pwede pala yun, no? Kasi si Princess, no? Parang feeling ko she was trying to compress, no, yung kanyang sagutan, yung kanyang bugahan, di ba? Kasi nga may time limit, di ba? Limitado yung time. So sabi ko, ang galing naman na pagkasya niya, ganyan. Tapos in fairness naman, napakalinaw ng kanyang delivery, mga buweks. Ang dami nagsasabi na ang tsaka doon sagot niya. Okay naman yung sagot niya. At saka naiintindihan mo, hindi yung parang buga lang ng buga, parang kung ano na lang pa yung nagsasabi. Si Canada, okay naman yung sagutan niya. Kaya lang, ang dami niyang mga in-inject ni Canada. Tapos sumobra niya siya sa oras. Talagang pinanalo pa rin, di ba? Nakakaloka. Iba talaga itong Vichin, no? In fairness naman sa Vichin, di ba? Lagi na lang may mekos. Diyos ko, sa atin na dapat ang corona, di ba? Sa laban pa lang ni CJ Opiazo, Diyos ko, yung rampahan pa lang ni Canada, Diyos ko, walay na sa akin, mga buweks, no? Walang-wala kay Opiaza, kay Princess, no? Nakakaloka. But anyway, eto nga, sabi ng mga syupit bahay natin, mga buweks, no? Ang mga Cambodians naman ang mga umaatake sa atin. Pati itong mga syempre mga Vichin, no, na sinasabi nila na hindi daw deserving etong si Princess, no? Si Princess Jillian Opiaza, hindi daw ito deserving sa first runner-up. Kasi daw, hindi naman daw ito maganda, nakakaloka, no? Hindi naman daw ito maganda na parang ang itsura doon ito ay parang kapatid niya lang na si CJ Opiaza, na hindi naman maganda, na hindi daw bagay sa Miss Grand International title na nakuha niya dito kay Rachel Gupta. May mga ganun-ganun talaga, nakakaloka. Tapos yung mga bugahan ng mga Vichin, tapos sabi naman ng mga Cambodians, ginagatungan naman nila na bakit daw lagi Philippines daw ng Philippines, hindi naman daw maganda yung mga pinapadala ng Philippines sa international pageant, ganyan-ganyan, no? Nakakaloka itong mga mga Filingera na ito. Tapos ginagatungan naman ng mga, alam nyo na, ng mga Indodilulo, ganyan-ganyan. Sinasabi na first runner-up for sure, kukunin din yan yung title
kay Canada katulad nung ginawa nung atin niya. May mga ganun-ganun talaga, nakakaloka itong mga ano na ito, mga Indo-dilulo na ito, no? Basta may masabi lang, no? Makapanira lang, nagsasama-sama itong mga Vichin, mga Cambodians, tapos mga Indo-dilulo, diba? Talagang, well, obviously, talagang threatened lang sila sa Philippines kasi hindi nila kaya magpadala ng mga high caliber queens. Hindi man magagandang bonggang-bongga yung ating mga kandidata. At least yung mga kandidata natin, hindi naman lutong-luto o purgang-purga sa mga rhetoric-toke na yan, diba? Bukod sa ganda, meron tayong brain, diba? At yun ang wala sila, diba? Nakakaloka itong mga ito. Akala nila sila talaga yung mga magagaling sa mundo ng pageantry, no? Pero mga pa-imbornal naman, mga bugahan ito, mga ito, diba? Eh si Vichin nga kagabi kung ano-ano mga pinagsasabi sa ano, diba? Sa kanyang final Q&A. Sabi ko, anong pinagsasabi nitong baklang to? Parang yung si ano rin, si Vietnam din sa Miss Cosmo, diba? Nung last year kaya sa Manalo, nag-runner up, ay nakapasok pa ng top 5, eh kung ano-ano rin naman yung mga pinagsasabi sa ano sa final Q&A nila, diba? Nakakaloka ito mga ito. But anyway, congratulations sa ating Hari at Reyna, sa ating Mr. and Miss. Ayan, no? Ano ba, hindi nagsisink in sa utak ko yung ano yung title. Sa ating Mr. and Miss Fitness Supermodel World, ayan, no, 2025. Ayan si Denver Argana na nakapag-uwi ng second runner-up kagabi, and ganun din si Princess Julian Opiaza nakapag-uwi ng first runner-up, diba? Grabe ha, muntik-muntikan na, o diba? Ayan, kapareho ng ating niya, first runner-up, diba? Na naging Miss Grand International si CJ. Baka nga mamaya pag hindi na fulfill ni Canada ang kanyang jote, mapapa-imbornal siya, mapupunta kay Julian. Diba? Why not? Baka majuntis bigla si Canada, charito. But anyway, mga buweks, ito na, no, ito pa. Nakakaloka naman ito. Syempre nga, talagang nausong-uso ngayong taon ang mga homecoming parade, diba? At ito namang si Opal Suchata ay talaga naman dinumog sa airport pa lang, diba? Ng Suvarnabhumi Airport dito sa bansang Thailand, diba? Congratulations sa mga kay Opal Suchata na talaga namang very deserving, no, sa kanyang homecoming parade, diba? Nakakatuwa yan. So ito na nga, no, since ayan, dinumog na ng mga tao from the airport hanggang sa homecoming parade niya, no? Well, in fairness, ang dami ring taong nanood kay Opal. Deserve niya yan in fairness. So, I'm so happy for her. But anyway, nagkaroon na naman ng mga comparison, mga boys. Anyway, kasama niya pala dyan si Thundercat, no? Si Julia Clarete. Ayan, paglabas pa lang nila ng airport, kung nakita niyo yung video, no? Hindi ko na makita yung video, kaya wala na ako mailagay dyan. But anyway, ito nga, no, kasama niyo si Thundercat, si Julia Clarete, di ba? Dito sa Thailand, siguro magme-meeting na sila diyan for, alam niyo yun, i-host ang ang Miss World, alam niyo na, no, sa Thailand, di ba? Alam niyo na. Dito kay Puy, kay Tessie Tomas, di ba? Na nilakad-lakad sila. Charing! So, ito nga, no, well, nagkaroon siya ng homecoming parade, si Opal Suchata, very successful kahapon. And congratulations. But anyway, nagkakaroon na naman ng mga comparison. Ayan, ang kay Catriona Gray na Miss Universe 2018 na, alam nyo, nagkaroon siya ng homecoming parade. Dito naman sa ating Miss World na si Megan Yang noong 2013, homecoming parade. And of course, ito namang si Opal Suchata na kahapon lang, Miss World 2025. And ito ngang si Ariska Putri, no, ng Indonesia, ang kanilang kauna-unahang Miss Grand International title holder, na talaga namang sinasabi na mga Indo na sila daw ang talagang mas panalo pagdating sa homecoming parade, o diba? Yung kay Catriona daw, luma na daw yan. Ganun din daw kay Megan Yang. At ito daw pinakita ng Thailand, o di ba tinitira naman ng mga Indo-dilulo ngayon ng mga chay-chay, di ba? Mga insecureang palaka talaga itong mga ito, no? Ang sabi nila na ito daw si
si Opal Suchata, ang kanya daw homecoming parade, paimburnal daw, di ba? Halata daw na pipitsugin, ayan, kachipan daw ang kanyang float, di ba? Mas maganda daw yung kanila kay Ariska nung nanalo daw ito ng Miss Grand International nung 20, ano ba yan? Ano bang taon yan? 2013 ba yan? Kabat siya ni Nicole Cordoves, no? But anyway, mas pasabog daw ang float nila with elegance daw and sophistication. Classic-classic daw yun, di ba? Classic-classic ba yun? Van lang yun, di ba? Yun na pala yung klase sa kanila, o di ba? Sila daw ang may pinakamagandang homecoming parade na dinumog daw talaga ng mga Indonesian pageant fans. Kahit daw hindi pageant fans, talaga daw dinumog daw ang kanilang reyna sa homecoming parade, o di ba? Nakakaloka talaga tong mga Indo-dilulo na ito, no? May masabi lang, napaka-insecure. Ngayon inaaway naman nila itong Thailand, no? Samantalang dati tayong inaaway nila. But anyway, ito nga yung sinasabi ng na mga ibang fans ngayon, no, sa mundo ng pageantry, hindi lang sa Thailand. Ayan ang sinasabi nila, mga boys, no, kamusta naman daw si Papa Nawat, o diba? Tapos syempre, hindi nga binigyan ni Papa Nawat ng pagkakataon itong si Opal Suchata na, alam niyo yun, magkaroon ng farewell walk sa kanyang sa kanyang journey as, Miss Universe Thailand. So ngayon, lumaban nga ito ng Miss World at nanalo. So parang sinasabi ngayon ng mga chay-chay, no? Talagang tinatag nila si Papa Nawat. Sinasabi nila kahit ng mga ibang lahi na eto nga pala yung pinaimburnal mo, title holder na ngayon, di ba? Tapos may mga picture pa ni Papa Nawat doon sa sa homecoming parade ni Opal Suchata, no? Nakakaloka mga kaganapan ngayon, mga buwek sa mundo ng pageantry, di ba? Well, tignan na lang natin ang sasabihin ni Papa Nawat sa mga susunod na araw. Siyempre, tatalak na naman yan, di ba? Kasi nga binabash siya ng kanyang mga kababayan at mga ibang pageant fans sa iba't ibang sulok ng mundo, di ba? Sinasabi nila na hinila ni Papa Nawat itong si Opal Suchata pababa, no? Na hindi palakarin sa kanyang farewell walk sa Miss Universe Thailand ngayong taon. Pero ito naman ngayon, isang major, di ba? Major crown ang nakuha ni Opal Suchata. O anong tanong doon? Ang tanong natin diyan ngayon magkaibigan pa rin bang tunay si Papa Nawat at saka si Thundercat, di ba? Si Thunderbird, charot, si Mama Julia. Di ba? Ano nga sila, best friend, o di ba? Syempre alam ni Mama Julia yung nangyari diyan kay Opal at saka kay Papa Nawat, di ba? So ngayon, kinoronahan pa nitong tandang na ito, tukluban, charot, di ba? So, kamusta na yun, di ba? Nakakaloka ito. But anyway, itong mga dilulo na ito, na mga taga-Indonesia, no? Talagang pinag-aaway-away pa ang tawag dito, pinagkukumpara-kumpara pa sa kanilang bansa, ang Thailand at Philippines. Gusto yata talaga mag-away-away ang mga bansang ito, nakakaloka na nanahimik tayo, gumagawa sila ng mga issue, Diyos ko Lord, palibhasa, wala na silang mapala sa mundo ng pageantry, lagi na lang silang napapa-imburnal, di ba? Nakakaloka, kaya ang ginagawa nila ngayon puro bullying na lang sa social media, di ba? Kasi wala na silang maipakita ngayon Wala na silang pamalakasan, nakakaloka. Kung may maganda man, pa-imburnal naman ang communication skill, di ba? Kamusta naman ang mga Indo, nakakaloka, di ba? But anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!